Tunay na lubos ang aming pasasalamat sa inyong walang sawang pakikinig sa aming channel. Ang inyong suporta ay nagbibigay inspirasyon sa amin upang patuloy na magbahagi ng mga storya. Maraming salamat sa inyong tiwala at suporta. Simulan na ang kwento. Sir, welcome po sa Isla Fiego. Tagal nyo rin po hindi umuwi. Simula nang umalis ka. PLSSS. I'm in a jet lag now. Can you leave? I need some privacy. Ay. Sorry po sir, magsabi na lang po kayo kung may kailangan kayo. Such thanks. Ha? Nakakagigil, may paglaki pa ng butas ng ilong sa sobrang inis, antipatiko, suplado, akala mo naman napakagwapo o ay, patpatin ka pa rin tulad ng dati ha. Hindi na iwasan na mapasuntok sa hangin sa sobrang inis, yabang mo lul, nagpatuloy nang nalang sa trabaho si Elaine. Nakababata ni Elaine si Argon, naalala pa niya noon sabay pang magkahawak ang kanilang mga kamay sa dalampasigan. Nagpaalam si Argon pauwi na sila sa Amerika, nagkasakit kasi ng malubha ang kanyang mom, in-need kasi ng medication. Pangako mo hindi mo ko kakalimutan Promise hindi kita makakalimutan, antayin mo ko, at pakakasalan kita sabay ng paghikbi, at tuluyan ng lumipad sa himpapawid ang eroplanong sinasakyan nila. Argon, tanging naiwan na lang sa kanya, ay ang kanilang pangako sa isa't isa. Pero makalipas ang ilang araw, walang text o tawag na nare-receive si Elaine, masyadong siyang nagdamdam, at sinimulan kalimutan si Argon. Itinapon niya ang portrait na kanyang iginuhit sa buhanginan. Pero maya-maya nagbago ang kanyang isip, dinampot niya ito at kinausap. Nakakainis ka naman, Argon, asan na ang pangako mo ni tawag o text? Wala kang ginawa, I hate you. Pakiramdam niya wala siyang kakampi. Malaking bahagi ang nawala sa buhay ni Elaine, dahil yun kay Argon ang lalaking iniibig niya mula noon hanggang sa ngayon. Elaine, hi! Kanina pa ako nagsasalita dito no? Di mo ko pinapansin porkit nandyan lang si MTR, dream boy ng buhay mo. No. Hindi ka na namamansin dyan. Ha? Ano? Ba yun? Ang sabi ko, nandyan si Prince Charming, kaloka. Kinikilig ako, yun pala kinwento mo sa akin, na nakababata mo, at takenot, ang hunk niya, at ang gwapo. Nakita ko yung abs niya kanina, muntik na malaglag ang panty ko day. Sobrang higpit ng hawak ko talaga sa kanya, sabay turo sa ibaba. Natawa ng malakas si Elaine ay, naku, kumerengking ka na naman dyan, lantong nito. Ha? Mainam na yung maagap kesa sayo mabagal, bahala ka, alam mo ikaw ang dumi ng isip mo. Rona, tumigil ka na nga oy. Wala akong sinasabi o inisip no, baka ikaw, sabay blush ng mukha ni Elaine. Ayan yung resulta o. Tumigil ka Rona, tara na, baka makita pa tayo ni Madam Tamad ha. Isusumbong kita. Hinawakan na lang ni Elaine sa bibig si Rona, at hinila ito papunta sa room. Nakatoka sa kanila, hindi kas ito titigil, baka mahuli na sila ng mayordoma. Nakilala niya si Rona minsan, nagpapahangin siya sa dalampasigan. Lasing na lasing ito at nagtangkang magpakamatay, kaso tumakbo siya, pero hindi umabot sa tubig. Napahiga ito sa buhanginan, at nakatulog na. Sumasabay sa paghampas ng alon ang kanyang paghilik, kagandang babae, pero malakas maghilik sa sobrang kalasingan, sinabayan pa ng pag-utot, kaya naman naging katatawanan ang dapat sanay disaster na pangyayari. Nagising si Rona, nakahiga sa unfamiliar na higaan, napatili ito, at tinignan ang kanyang itsura, iba na ang kanyang damit. Nagsimula ng sumigaw. Lumabas si Elaine mula sa banyo, kaya yari lang nito maligo at naghahanda na para pumasok. Teka miss, wag ka sumigaw, nakakahiya sa ibang tenant dito, baka isipin nila kung anong ginagawa ko sayo. Bakit? Ako nandito ka, bakit? Iba na ang damit ko, isa lang mahina ang kalaban. Una miss, nakita kita sa dalampasigan, lasing ka. Balak mo magpakamatay, kaso hindi natuloy. Kumpleto lahat ang sinabi ni Elaine. Walang labis, walang kulang matapos ikwento, at sabay silang nagtawanan. Simula nangyari yon, magkasundo na sila sa lahat ng bagay. Si Rona ay galing sa buena pamilya, kaya no need magtrabaho, pero dahil mahilig sa adventure,
at gusto lahat pinaghihirapan. Nag-apply siya sa pinagtatrabuhan ni Elaine, nakapasa, at sabay silang pumapasok. Iniwan kas siya ng fiance niyang Koreano. Ipinagpalit sa kapwa niya Pinay, kaya sobrang nasaktan si Rona, kaya naisipan niya gawin ang bagay na yon. Pinagpasalamat niya dahil di naman natuloy sa embarrassing na nangyari. In a good way, nagpapasalamat na rin siya dahil dumating si Elaine para iligtas siya. Tawa si Argon habang nakaupo sa beranda. Tanaw ang maasul na dagat mula sa taas. Tanaw ang iba't ibang tanawin na talaga namang nakakulala sa ganda. Ma-amazed ka sa paligid. Malamang isinusumpa na siya ni Elaine ngayon. Iba kasi ang trip niya. Nagkunwaring hindi niya natatandaan lahat ng memories nilang dalawa at yung pangako. Tiyakan na lang iisipin kung anong paraan kung paano susuyuin si Elaine. For now, mag-enjoy muna siya sa pag-uwi sa Pilipinas. Marami rin pinaglagpas na hindi niya nagagawa this past few years. Ngunit hindi pa tuluyang nagagawa ang gusto niya. Nang makita ang ama, mabilis na tumayo si Argon. Bakit? Nandito ka dad? Iling si Don Jose. Hindi ko mapigilan ang mommy mo, anak. Parang maiiyak na sambit ni Don Jose. Sabi ko na kasi sa inyo, dati pa kailangan na natin gawin yun kay mommy. Hindi pa natatapos ang sasabihin ni Argon nang biglang sumulpot ang kanyang ina. Nang ano? My dear son. Tawang nakakalokong tawa ni Elaine. Ang patayin ako, hindi nyo magagawa ang binabalak nyo. Isipin mo palang alam ko na, kaya you better shut up. Kung ayaw nyong kainin ko ang puso nyong dalawa, at sipsipin ko ang dugo nyo. Argon, ilagay ang hardin sa taas. Ayaw ko may ibang nakakakita sa akin. At ikaw naman Jose, hanapan mo ko ng makakain. Gusto ko sariwa at malinis. Ayoko mabahiran ng kadugyutan ang katawan ko, at wag kayong gagawa ng hindi ko magugustuhan. Kilala mo ko Jose, halika nga pakis, hindi mo na nagagawa to diba? Hinalikan ni Elaine si Jose nang walang pakundangan, kahit nakikita ng kanyang anak. I want to take a shower. Ang baho ng tanghalian ko ngayon, akmang susuka. Matanda kasi ang kanyang biniktima, at sa loob mismo ng eroplano. Nagkagulo doon. Pero hindi mo man lang makikitanaan ng takot si Elaine. Naging maramot si Jose. Pagdating sa hustisya, hinayaan na lamang niya si Elaine. Dahil sa maling paraan ng pagmamahal ni Don Jose, lalo lang itong lumala at naging agresibo. Nahawaan ito ng sakit sa ibang bansa. Paliwanag ni Elaine, nang minsan nagkaparty sa isang event, nakakain siya ng itim na kanin, kaya lahat ng tao at nakakain sa event na yun ay nahawaan, at kumalat pa ito hanggang kalahati ng population. Dumarami na rin ang kanilang nabibiktima. Minsan ang biktima si Elaine, pero nahuli ito at binalak na pag-eksperimentuhan ng mga scientist. Sa isang building, ngunit hindi nila nagawa ang lahat. Ng unti-unti silang pinatay ni Elaine, kinain niya ang mga puso at halos ubusin lahat ang dugo nito pag-uwi sa kanilang tinitirhan. Inaya niya ng sapilitan si Jose, kaya nakatakas sila at umuwi ng Pilipinas. Naging tao-tauhan ang mag-ama, wala silang magawa, kundi sumunod sa gusto ni Elaine. Dahil sa gustong pangalagaan ang buhay ng isa't isa. Tikom ang bibig at nakakuyom na kamay na sumunod na lang. Nagbiyahe si Don Jose sa kanilang hacienda sa kabilang baryo. Buti na lang napakiusapan niya si Elaine na hayop na lang muna ang kanyang hapunan. Pumayag naman ito, alam niya kasi nabuntis ang baka. Don Jose, magandang hapon po, nagawa mo ba lahat ng pinag-uutos ko sayo? Opo Don Jose, go signal nyo na lang po para dalhin sa mansyon. Thanks Ernest, talagang maasahan kita. May gaganapin welcome party sa bahay, asahan ko makakarating kayo in behalf on your family. Yes po Don Jose, makakarating po kami. Salamat ulit, bukas na ako uwi, gusto ko makapagpahinga. Sige po. Inisip ni Jose kung ano nang mas tamang gawin. Habang nag-iisip siya, naalala niya ang pinakamagaling na manghuhula sa sitio Kadiliman, kaya pinasundo niya ito kay Ernest sa kabilang bayan. Sumapit ang tanghalian, at nakarating na rin ang dalawa.
Maingat na nakipag-usap si Don Jose sa mangkukulam at pinagplanahon kung anong mas tamang gawin solusyon sa kondisyon ni Elaine. Sa loob ng 7 taon ngayon na lang ulit siya makakalabas ng bahay, ayaw kasi ng kanyang asawa na lumabas siya para hindi matunton si Elaine. Kilala kasi sa larangan ng industriya si Don Jose, kaya iniingatan ni Elaine para hindi mabuking ang kanyang lihim. Nag-aalala si Jose para sa asawa't anging hiling niya lang gumaling na ito, halos lahat ng santo ay natawag niya. Sobrang sakit kay Don Jose ang makita ang kalagayan ng asawa, at ngayon lahat ay nawala ng nahawaan ng hindi mapaliwanag na sakit. Dineretyo na siya kailangan ng masasaksakan ng dosage si Elaine, para hindi na makapangbiktima pa. Kumalat na ang virus at dineklara ng wala ng brain si Elaine, kundi ang virus na lang ang nagpapatakbo ng buo niyang pagkatao. Nanakam sa dugo at laman ng tao kahit magsisi si Diyos huli na. Pagsapit ng gabi sa kabilugan ng buwan, nag-iibang anyo si Elaine at hindi na rin mapigilan mambiktima. Tulad ngayon sa isang malaking bato sa pusod ng dagat, kinain niya ang isang magandang dalaga at walang itinira kundi kalahating katawan na lang natagpuan ng mga taong inaanod sa dalampasigan. Ang buong akala ng mga tao na kinain ng malaking isda ang kawawang biktima na ulit at naulit pa ang mga pangyayari sa ngayon. Wakwak ang tiyan, nawawala ang utak, at pati na rin puso't dugo ng biktima. Nagkagulo na ang mga tao, maagang nagsasara para na rin sa safety ng isa't isa. At lahat ng panggabi ay lumipat ng pang-umaga. Hinayaan na lang ng kumpanya na sa araw na lang papasok ang lahat ng empleyado, simula 3:30 ng hapon, ay uwian na rin nila, pero ang iba 2:00 pa lang umuwi na pinapaspaspasan ang trabaho. Nag-aalala rin sila sa kanilang kaligtasan, lalo na sa malalayong lugar. Elaine, sigurado ka bang magpapanggabi ka? Di ba may gumagalang aswang ano? Kabaok lang ako at ska lahat kayo lumipat na ng pang-araw. Paano naman ang panggabi? Mangilan-ngilan na lang sila natira, kawawa naman. Yan ka na naman, walang mangyayari sa awa mo. Kung ikaw naman mismo mapapahamak, wag mo na ako alalahanin. Sige, naalis ka na, ang tagal mo nag-aantay. Yung driver mukhang nag-aalala na at sabik na umuwi sa pamilya. Sige, basta i-text mo ko palagi ha. Tapos intayin kita, wag mo na ako antayin. 2:00 na ng madaling araw ako uwi ko, di ba? Magpahinga ka, and I'm promise mag-iingat ako. Nagdala kaya ako ng panlaban dito, Vendetta, at asin. Tignan ko lang kung hindi siya matunaw. Gaga ka talaga. Sige na, kumis lang ito at nagmamadali ng sumakay. Sumapit na ang 2:00 ng madaling araw, maagang pumasok ang kapalitan niya, kaya naman excited na lumabas si Elaine para umuwi nang hindi na nag-aalala ang kaibigan. Nitong mga araw na wewerduhan siya sa sarili kung di kasi magigising sa tabing dagat o sa bathroom at bagong paligo. Nakakapagtaka, kaya naman nag-decide siya magpa-check up. Wala naman na iba sa kondisyon ko, sinabi niya lang na meron akong sleepwalking na ginagawa ko pag natutulog, gumagawa ng mga bagay na hindi ko alam. Palagi ko lang daw i-double check ang pintuan nakasarado para hindi ako mapahamak. Kabilugan ng buwan, tahimik ang buong paligid. Habang naglalakad, nasa lubong niya ang isang magandang babae. Good evening sayo. Magandang gabi rin po sa inyo. Bakit? Naglalakad ka sa daan na walang kasama? Delikado ang panahon ngayon, lalo na sa nagaganap sa ating baryo. Nasiraan ang sasakyan ko kaya napilitan ako maglakad, sagot ng babae sa kanya nang biglang magkatitigan ang kanilang mga mata. Natulala si Elaine at nagsimula matutulala habang naglalakad na wala siya bigla sa sarili at parang may lumukob sa kanyang pagkatao. Samantalang sina Argon at ang kanyang ama kasama sila Ernest at ang dakilang mangkukulam sumunod sila kay Elaine at binabantayan kung sino ulit ang bibiktimahin nito. Bilang pain, nanginginig ang mga tuhod ni Ernest, pero kailangan niya maging matapang para sa kaligtasan ng marami. Sinabihan siya ng amo niya na si Don Jose na papartihan siya ng kayamanan nilang mag-ama. Maisagawa lang ang ritual para na rin sa ikatatahimik ng lungsod. Naglakad si Ernest pasuray, umakto siyang lasing para hindi mahalata habang naglalakad si Elaine na wala sa sarili. Hay!
Miss Beautiful, you wanna ride? Sabay indak ng nakakaloko. Ngumisi si Elaine, mukhang tiba ako ngayon pagkain na ang lumapit. Yes po, kapangalan ni Elaine ang ina ni Argon, kaya naman mabilis siya makapenetrate sa katawan ni Elaine. Ngumisi ulit si Elaine, your place or my place. Malanding bigkas ni Elaine, sa amin na lang siguradong magugustuhan mo dun. Kahit naman saktan ni Elaine si Ernest, ay hindi niya magagawa dahil sa bulong ng mangkukulam. Dumating sila Ernest sa bahay ng mangkukulam at hindi na malayan ni Elaine, sinadyang lagyan ang bahay ng proteksyon maging sa labas para hindi niya maamoy. Pagpasok pa lang ni Elaine, humiwalay kaagad siya. Para tumakas, nakita niya ang mangkukulam, hindi kayo magtatagumpay sa gusto niyong mangyari Malakas na sigaw ni Elaine nang mahalata niya na nakakulong siya sa isang cubicle na salamin, lalo itong nagalit at pumangit ang makinis nitong mukha, talagang kakilakilabot, lumabas ang mahaba nitong dilalaway na laway at handang umatake. Hindi mo na kailanman magagamit ang katawang lupa ng dalagang ito, ngayon ay nagsisimula na ang ritual. Samantala, sa kwarto, kagigising lang ni Elaine. Inilayo na kaagad ni Argon ang dalaga upang hindi na muli masapian. Anong ginagawa ko dito lumayas ka sa tabi ko, pervert ka. Wow, pervert talaga, hindi ba pwedeng binabantayan ka lang para hindi ka sapian ulit ni mommy Anong sinasabi mo? Sabay kunot sa no ni Elaine, sinasapian ka ni mommy para makapangbiktima, ginagamit niya ang katawang lupa mo. Kung siya'y bumabalik sa dati niyang edad kaya kanya napapasunod, ay pareho kayo ng pangalan, bukod doon marami kayong resemblance ni mommy at ikaw ang kanyang reincarnation sa hinahanap. Ikaw at si mama ay iisa Maari bang mangyari yun? O naman, pero iba na pagkatao ni mommy at ikaw yun. Masasaniban pa rin ba ako ng mommy mo, Argon? Natatakot ako, sabay tulo ng mga luha sa kanyang mga mata. Huwag ka mag-aalala, nandirito ako, hindi na kita iiwan. Ginawa kong umiwas sa'yo dahil mahal na mahal kita. Ayoko na pati ikaw ay nawala sa akin. I'm so sorry for what mommies did to you Kung kaya ko lang ibalik ang lahat. Sabay iyak na rin ni Argon, hindi niya kinakaya ang paging emotional. Naiintindihan ko na kung bakit hindi mo ko natatandaan. Maraming salamat sa ginawang mong pag-iingat sa akin. Wala rin nangyari, Elaine. Tinignan niya ito sa malamlam nitong mga mata. You don't have to say sorry, at wag ka mag-aalala, I can understand. At gustong-gusto niya sabihin, mahal din kita. Biglang natahimik si Elaine, at nagsimula na naman kumilos ng hindi tama. Itinulak niya si Argon. Na-outbalance ito at natumba sa sahig. Mabilis din naman itong tumayo, sinasapian na naman siya ni Elaine. Elaine, pialaseses. Lumaban kayo, makap mula sa likod si Argon na natili lang nakatulala. Si Elaine, isipin mo kung anong pinakamagandang bahagi ng buhay mo, pialaseses. Elaine, mahal na mahal kita. Naririnig ni Elaine ang bulong na yun. Pilit niya pinaglabanan ang sanib, unti-unti bumalik sa balintatanaw niya habang umiiyak. Hindi ka na muling iiyak, ipinangako niya noon bago pa man sila umalis na pakakasalan niya si Elaine pagbalik niya sa Pilipinas. Kahit sa murang edad, hanggang ngayon hindi pa rin mababali ang kanyang pangako. Pakakasalan niya ang isang pinakamamahal niya sa balat ng lupa. Nag-umpisa igalaw ni Elaine ang kanyang kamay, kinapa sa paket ang panyo na ngayon ay intact pa. Iniingatan niya sa loob ng 7 taon. Kinuha niya at niyakap muli. Bumalik sa katinuan si Elaine at yumakap ng mahigpit sa isa't isa. Samantala kitang-kita ni Jose kung paano lamunin ng apoy ang kanyang asawa, hinagpis at panlulumo ang kanyang naramdaman, kawawa at kalunos-lunos ang kalagayan ng Don. Kahit sino naman nagmamahal, nasasaktan, lalo na kung mahal natin sa buhay ngayon ay pinagkaitan mabuhay ng mapayapa. Ngayon tama na ang kanyang desisyon. Nakagawa siya ng kabutihan para sa kaligtasan ng sanlibutan. Makakapagpahinga ka na rin, mahal kong Elaine. Umuwi sila sa kanilang bahay, at muli naging tahimik na ang buong baryo, at ang isla. Gumanda ang buhay ni Ernest nang sa pilitan ibigay ang 1.5 bilyon na kayaman ng mag-ama. Baliwala ang pera sa Don sapagkat napakayaman na nito, kung baga barya lang para sa kanya ang nawala. Tumulong na rin sina Rona, Elaine,
at argon sa pagsugpo ng masasama tulad ng pagpapaalis sa nasapian at tumutulong sa mga street children at kung ano? Patungkol sa kababalaghan sa tulong ng manghuhula. Matulin lumipas ang 2 taon, nagpakasal sina Argon at Elaine. Bridesmaid si Rona, naging masaya at tahimik na ang kanilang pamumuhay. Dilingid sa kanila kaalaman, bago mamatay si Elaine, nagawa niyang ilipat ang kanyang kaluluwa sa ibang tao. Ang itim na usok ay pumasok sa room 306. Ikalawang istorya. Nagsimulang magbukas ang 3 RDA ko noong Nobyembre 01, 1978 nang mamatay ang aking lola. Bata pa lang ako, abilidad ko nang makaramdam ng taga-ibang dimensyon. Ngunit lumakas lamang nga ito nang mamatay ang lola. Hindi ko na lang sila nararamdaman bagkus nakikita ko na rin. Marami ang hindi nakakaintindi sa akin. Minsan napagkakatuwaan nilang nababaliw daw ako. Ngunit sa tuwing nakakakita ako ng ganong bagay, kundi ako lalagnatin, nawawalan ako ng malay, marahil ay sa negatibong enerhiya na aking naabsorb. Tulad na lang noong nakaraang araw. Namatay ang kapitbahay namin. Kitang-kita ng 2 mata ko na nakatayo ito, at nakatunghay sa kabaong para silipin ang katawan nitong namayapa na. Sinabi ko yon sa katabi ko, ngunit tinawanan lamang ako. Alam ko ng mga oras na yon na hindi ako napagkakatuwaan lang ng aking nakikita. Dahil ang bangkay na nasa loob ng kabaong at ang nilalang na nakatayo sa harap nito ay iisa. Tumingin pa ito sa akin. Namumutla ang mga labi, may butas sa ulo, malamlam ang mga mata at halos wala ng kulay ang balat. Namatay ito sa aksidente. Matulin lumipas ang taon, ngayon ay ikakasal na ako at magpasa hanggang ngayon nakakaramdam pa rin at nakakakita ako. Tulad na lamang sa araw ng aming kasal. May isang babae akong nakita na nakatrahedoba. Nanggigitata na ang puti niyang kasuotan. Alam kong hindi ito tao sapagkat ang kanyang mga para ay hindi sumasayad sa lupa. Hinanahap niya sa akin si ang nagngangalang Eduardo. Marahil ay ito ang kasintahan nito. Maya-maya lamang ay tila nagagalit sa akin ang babae at sinasabing inagaw ko daw ang kanyang mahal. Nang akmang sasaktan niya ako. Napaatras ako na siya namang lapit sa akin ng aking kapatid. Biglang nawala ang babae sa aking harapan. Kaya naman nang matapos ang aming kasal, nagtanong ako sa tagapangalaga ng kapilya kung may namatay doon na ikakasal. Oh, si Selena, noong nakaraang taon lamang. Ikakasal na dapat sila. Pero hindi sumipot ang lalaki. Nalungkot ako para sa kanya. Kaya naman ipinagdasal ko na lamang ang kanyang kaluluwa. Sabi kasi nila na dapat ang mga kaluluwang ligaw ay tinutulungang makatawid sa papamigtan ng dasal. Ngayon nagbunga na ang aming pagmamahalan ni Chad, buntis na ako sa aming first baby. Tuwang-tuwang ako, pero nag-alala ako, baka tulad ko may kakayahan din itong makakita ng multo. Pinayuhan ako ng doktor na mag-bedrest at kailangan hindi gaano magkikilos dahil daw medyo maselan ang aking pagbubuntis. Binigyan rin niya ako ng iba't ibang gamot kasama na ang pampakapit. Unang buwan pa lang ng pagbubuntis ko, excited na ako makita siya. Isang gabi nakaramdam ako ng pagkalinsangan, kaya binuksan ko ang may kalakihang bintana sa aming kubo. Masarap kasi magbasa ng pocketbook, tahimik at mahangin. Hindi din kasi ako makatulog dala siguro ng pagbubuntis. Hindi pa uso noon ang elektrisidad. Pagbukas ko ng bintana, nakita ko ang liwanag na buwan at ang hanging panggabi. Napasarap ang pagbabasa ko. Hindi ko namalayan, hating gabi na pala. Pauwi na ang asawa ko, maya-maya pa narinig kong may kumatok sa pinto. Nagmadali akong tumayo, pero saglit din nag-isip, bakit 2 katok lang samantala ang asawa ko mabilis at malakas kumatok. Kaya nagtataka ako, may pakiramdam akong hindi iyon normal na tao. Pagbukas ko ng pinto, walang tao, at malakas na hangin ang dumampi sa aking mukha. May nakita akong nakaputing babae sa di kalayuan. Base sa tindig, mababa na agkong isang matanda.
Sanay na akong makakita ng multo. Pero nahindik ako dahil ang ulo nito ay nakaharap sa akin samantalang ang katawan nito ay nakatatalikod sa akin. Hindi ko inaasahan yon kaya napatili ako. Narinig yon ng aking biyenan kaya dali-dali siyang lumabas ng kwarto. Death, anong ginagawa mo sa labas? Huwag ka magbubukas ng pinto, lalo na kung hating gabi, baka mapangamuyan ka. Ano pong ibig sabihin ng mapangamuyan? Isa yung ginagawa ng aswang lalo na sa katulad mong buntis kaya pakatandaan mo, huwag ka magtitiwala basta-basta at magaling sila magbalat kayo. Hala, sige, isarado muna ang pinto. Maya-maya kumuha ang biyenan ko ng asin, bawang at kalamansi at inilagay sa may pintuan. Protection daw yon laban sa aswang. Kinabukasan sinabi ko ang nangyari sa asawa ko pero pinagtawan niya ko. Sina nanay at tatay ay naniniwala sa akin gumawa ng matutulis na bagay si tatay. Kawayan na matutulis sa ibabaw at pinalibot sa bahay at sa bubong at sa tuwing sasapit ang hapon nagbubuhos sila mula sa bubong maging sa paligid ng kubo ng bigas na may asin. Mabilis lumipas ang mga araw, ngayon ay 7 buwan na aking pinagbubuntis at 2 buwan na lang makikita ko na rin ang anak ko. 6:00 pa lang ang mga tao nagkukulong na sa kani-kanilang mga bahay, maaga kasi sila kumakain at nagpapahinga. Isang gabi nagugutom ako kaya bumangon ako mula sa kawayan naming higaan, nagpunta sa lamesa at nagtimpla ng kape at kumain ng tinapay. Maya-maya narinig ko may kaluskos na nagmumula sa ilalim ng kubo. May kataasan kasi ito mula sa lupa. Narinig ko ang paghuni ng manok, inisip ko na alaga lang ng tatay, sinilip ko ito, pero laking pagkagulat ko, nakita ko isang ahas na may kalakihan na humuhuni ng kagaya sa manok. Lalo pang tumindi ang takot. Nang makita ko nagbago ang kanyang anyo, mula sa paging ahas nagbago ito, at naging matandang babae na may mala, asul na mga mata. Nagsigaw ako sa takot nang pumaling ang ulo nito paharap sa akin, at sa matutulis nitong ngipin mabilis na lumapit ang aking asawa at pilit akong itinayo. At nanatili na lang sa bahay ng aking biyenan. Pagsapit ng umaga, minabuti na lang naming lisanin ang lugar, sinundo kami ng kuya ko. Habang sa biyahe dinig namin ang pagaspas ng pakpak mula sa itaas. Sinilip si kuya at napamura sa nakita. Unti-unti bumaba ang malaking ibon. At pumantay sa bintana. Mula sa salamin kitang-kita ko ang nakakatakot nitong mukha. Halos mapagod na ang lalamunan ko sa sobrang takot at kakasigaw nang bigla niya kaskasin ang matulis nitong mga kuko, halos mahimatay na ako sa takot. Kilala kita, kaya kung hindi mo titigilan ang kapatid ko, sasabihin ko sa mga tao ang lihim nyo at tuluyan na nga itong umalis mula sa van na sinasakyan namin. Simula noon, hindi na kami ulit ginambala ng aswang. Hanggang nailuwal ko na maayos at malusog ang aking baby. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, sanay nagustuhan nyo po ang kwento. God bless to all.